So yun, magandang araw lahat sa inyo mga ka-crib. I'm Ruiz Mark Banes Poliero from BSc Second Year -1. So ngayon, tatalakayin lang naman natin yung iba't ibang theory about sa psychological theory. So una na nga rito is yung kay Erik Erikson's Psychosocial Development Theory. So ayon dito sa theory na to is yung tao daw simula pagka panganak hanggang sa tumanda is nag-undergo ng 8 stages. So una na nga dito or yung stage 1 is yung infant pa tayo or bagong panganak tayo from birth to 18 months old is yung development ng trust and mistrust. Pinanganak tayo, nag-wonder na tayo if mapagkakatiwalaan ba natin yung mundo and if kung safe ba ito. So, saan ba nade-develop yung trust natin? Syempre, sa ating magulang. And once naka-experience tayo ng fear from other people or kung ano man yung nasa paligid natin, simula pinanganak tayo, doon na na-develop yung ating mistrust. So, pansin nyo yung mga baby, di ba? Umiiyak, tumatawa, depende sa mga taong nakakasalamuhan nila. So, stage 2, dito nga sa early childhood natin, from 2 to 4 years old, dito na na-develop yung autonomy versus shame and doubt. So, dito sa time na to, nadidiscover natin yung sarili natin. Tinatanong natin kung okay lang ba maging ako. So, once na-discover na natin yung sarili natin, doon tayo nagkakaroon ng self-confidence. And if not naman, doon natin na encounter yung shame and doubt sa sarili natin. One or key factor daw dito sa development na to is yung ating both parents, para magkaroon tayo ng self-confident. So, sa stage 3 is yung initiative and guilt. Ito naman yung time na preschool tayo from 4 to 5 years old. So, dito sa stage na to is yung time na nag-initiate na tayo sa mga bagay-bagay tulad na lamang ng paglalaro natin ng mga bata tayo. So, dito na de-develop or natatanong na natin sa sarili natin kung tama nga ba o mali yung ginagawa natin. So, ma-develop naman natin yung guilt if may nagpagalit sa atin or may nagsabi sa atin na nakakatanda. Halimbawa na lang ng ating magulang. So, ang key factor daw sa development na ito, ayon sa theory ni Erik Erikson, is yung ating buong family. Stage 4, industry and inferiority. Sa stage naman tayo is yung school stage from 5 to 12 years old. So, dito, nadidiscover na natin yung sarili nating interest and na-realize natin na iba yung interest natin sa ibang tao. So, halimbawa na lang ng pag-develop ng pagiging industrial natin tao or pagiging hardworking is once na naka-receive tayo ng recognition from our teacher. So, na-develop naman yung pagiging inferiority or nawawalan tayo ng motivation is once na naka-receive tayo ng negative feedback from them. So, ang key to development naman daw dito is yung neighbors natin and schools. So, stage 5, identity versus role confusion. So, sa stage na to, which is yung adolescence from 13 to 19 years old tayo, nagkakaroon tayo ng identity crisis. So, kung ano nga ba talaga tayo bilang kaibigan, mag-aaral, and bilang citizen. So, dito na tayo nagkakaroon ng role confusion. Dito na pumapasok yung role confusion kung ano nga ba talagang role natin sa mundo na to. So, sabi dito, pag hinayaan daw tayo ng magulang natin na mag-explore, doon na natin ma-develop yung identity natin. And doon na papasok kung para ma-determine natin kung ano yung identity talaga natin or role sa mundong ito. Stage 6, so intimacy versus isolation. So, sa stage naman na ito, tinatanong natin yung sarili natin kung kaya ba natin magmahal and mag-commit in a long-term relationship. So, once na nakapag-engage daw tayo sa relationship, that's what we call intimacy. And if we're not, doon naman nagkakaroon ng isolation. So, stage 7, generativity and stagnation. So, nung na-reach na natin yung 40 years old tayo, ayon nito sa theory na to is nagiging comfortable na daw tayo and ginagamit natin yung mga libre natin oras para gumawa ng mga kabuluhang bagay. Ito naman, inisip natin mag-contribute sa society and iniisip natin yung kapakanan ng ating mga next generation. So, pag hindi daw natin nagawa tong stage na to is yung pagiging generativity, doon naman papasok yung pagiging stagnant natin or yung tatawag na stagnation na parang hindi tayo nag-grow and nag-develop nung time na yun. So, last stage, which is yung
stage 8, yung ego integrity versus despair. So, dito sa time na to, which is yung matured na tayo, matanda na, from 65 up till the death na natin, is yung binabalikan na natin kung ano yung mga nagawa natin in the past, nung bata pa tayo, and kung may mga tama ba tayo nagawa. Dito na natin kinukumpara yung sarili natin sa mga tao. Sabi dito, papasok daw tayo sa ego integrity once na na-feel natin na kontento na tayo sa mga nagawa natin and masaya tayo sa nagawa natin in the past. So, kung hindi naman daw tayo kontento sa ginawa natin, dito nang papasok yung despair or yung pagiging bitter natin sa ibang tao. So, second theory sa psychological theory is yung kay Piaget cognitive development theory. Nakalagay dito sa theory na to, or ayon sa theory niya, na once na na-conquer daw natin yung 4 na cognitive development stage, doon lang tayo magkakaroon ng full human intelligence. So, ano-ano nga ba ito? So, first stage is yung sensory motor stage. So, dito sa stage na to is pinapagaan natin yung ating mga senses. So, ano-ano nga ba yun? Yung sight, sound, yung hearing natin, yung smell, taste, and touch natin, yung mga nahawakan. So, second stage is yung pre-operational stage. So, sa stage na to, hindi pa natin alam kung paano gumagana yung mga bagay-bagay na pag nakakita tayo ng isang operational na bagay is hindi pa natin ma-visualize kung paano nga ba gumagana ito. So, stage 3 is yung concrete operational stage. So, sa stage naman na to is yung may knowledge na tayo, may kaalaman na tayo, na-determine na natin yung right from wrong. So, yun lang naman yung basic na theory dito sa concrete operational stage. So, yung may kakayanan na tayo and may knowledge na tayo, na-develop na yung cognitive thinking natin. So, last stage is yung formal operation stage or yung stage 4. So, dito, sa stage naman na ito is yung fully, na tayo, operational na tayo. Ibig sabihin, rational thinker na tayo. Na-develop na yung ating pag-iisip and na-determine na natin dito yung tama mali and nakaintindihan tayo ng mga tao or mga bagay-bagay. So, third psychological theory is yung kay B.F. Skinner's behaviorism. So, ayon dito, may tinatawag tayong operant conditioning or yung idea na kung saan pwede natin increase or decrease yung certain behavior by adding or reinforcing and putting punishment dun sa behavior na yun. For example is yung aso natin, mga aso natin. So, nag-poop siya or sa lapag. So, pwede tayong mag-add ng reinforcement sa pamamagitan ng pag-release sa kanila or pagtanggal ng paglalagay ng tali. So, pwede rin tayo mag-put ng punishment. So, example is yung pagtatanggal natin ng kanilang mga higaan. So, pwede daw natin i-decrease or increase yung behaviorism ng aso natin sa pamamagitan ng reinforcement or punishment. So, operant conditioning nauna ng pinag-aralan ni Edward L. Thorndike. So, naging sikat lang ito or mas nakilala dahil kay Skinner. Si Skinner is nabuhay noong 1904 at isang professor ng psychology. So, ayon kay Skinner, ang organism daw is, or mga tao, or in general, organism ay nag-a-act naturally. So, until they encounter stimulus conditioning. So, nagbigay siya ng example dito. So, tayo daw mga organism is nag-a-act naturally, naturalize kung anong based sa ating emotion or ating nararamdaman, ganun. And until daw na ma-encounter natin yung stimulus conditioning. So, ano nga ba yung stimulus conditioning? Nagbigay siya ng example dito. So, example na dito is yung daga. Kinulong niya sa box. So, sa box na yun is tinatawag na Skinner's box. And nakulong dun is isang daga. Sa loob ng box na yun is may lever. And every time na mapapress or may hila or magagalaw is mag-produce ng pagkain dun sa rat. So, conditioning happens in 3 terms or ABC behavior. So, ABC dun sa scenario or yung sa test na ginawa ni Skinner, which is nag-put siya ng rat inside the box and yung
every time na mapapress yung lever is mag-release ng food. So, yung antecedent doon is yung accidentally na press ng rat yung lever para mag-produce ng food. Then yung B is yung behavior. So, dahil doon sa nangyari na yun na accident is pinipress lagi ng rat yung lever. Doon sa consequences naman is yung paglabas ng pagkain when the rat press the lever. So, according din kay B.F. Skinner, that you can only study behavior that is visible. So, may study lang daw ang behavior pag ito ay nakikita o visible. So, and anything happening within the mind, it is either misconception or irrelevant to science. So, ayon pa kay B.F. Skinner is that you can only study behavior that is visible. So, sabi niya, mapag-aaralan daw ang behavior sa pamamagitan lamang kung ito ay nakikita or sinasagawa ng tao, kung nakikita niya na ina-act ng tao. So, doon lang daw ang pag-aaralan. He thought free will is an illusion or reaction to the environment. So, sabi niya, or ang paniniwala niya, or ang pag-iisip niya na ang free will daw is an illusion ng tao or reaction ng tao sa environment. So, nagagawa daw yun ng tao dahil sa kanyang illusion o dahil sa reaction sa kanyang environment. So, B.F. Skinner's work became the foundation for behavioral treatment. So, until up to today is yung theory ni B.F. Skinner is ginagamit for behavioral treatment. Another is for military drill. So, yung concept na behaviorism ni B.F. Skinner is ina-apply din into military drill. And isa pa dito is yung animal training. So, yung theory daw ni B.F. Skinner is ina-apply din sa animal training. So, yung according sa kanya, yung behavior is kayang i-decrease and increase sa pamamagitan ng operant conditioning. So, ayun yung theory ni B.F. Skinner. So, pang-apat na theory sa psychological theory natin is yung kay Albert Bandura Social Learning Theory. So, sa pangatlong psychological theory nga natin ni Albert Skinner is sabi niya, we can learn from our mistakes. So, sa atin lang daw, mistakes lang daw natin. Kaya tayo natututo and kung bakit tayo may ganong behavior. So, sabi naman ni Albert Bandura, we can also learn from other people's mistake. So, hindi lang pala tayo pwedeng matuto dahil sa pagkakamali natin. Kung hindi, pati na rin sa ibang tao. So, according to Albert Bandura, this theory proposed that emphasizes the importance of observing, modeling, and imitating the behaviors of attitudes and emotional reaction of others. So, importance of observing daw. Nagkakaroon tayo ng gantong behavior dahil sa pag-observe din natin. So, paano nga ba? Nakikita natin na may ginagawa yung adult na hindi siya nagkakaroon ng consequences dun sa acts na yun. So, dun pa lang, matututo na tayo and nagkakaroon na tayo ng behavior na, ay, pwede pala natin gawin to without consequences. And modeling. Ano nga ba yung modeling? Yung paggagaya natin sa mga model. So, ano nga ba yung mga tinutukoy natin model? Yun yung mga taong hinahangaan natin na meron sa kanila na wala sa atin. So, halimbawa na lang neto yung mga ina-idolize natin through internet, social media, yung mga nasa matataas na status ng buhay, and imitating the behavior. So, ini-imitate daw natin yung mga behaviors na yon and yung attitudes na meron sila and emotional reaction from others. Ayun yung mga ine-emphasize sa theory ni Albert Bandura. So, example na lang ito is yung may two groups na mga bata. So, sa test na to, sa unang grupo, pinakita na yung bobodal or dal na lang is sinasaktan or ano-ano yung ginagawa sa dal na yan. Then yung sa second group naman, pinakita lang na nilalaro ng adult yung dal na yon. So, after naman ng test na yon, yung mga bata naman yung tinest. So, binigyan sila ng dal. So, sa dal naman na yon,
um, dahil nga dun sa first scenario, yung nakita nila yung ginawa ng adult dun sa doll, ginaya rin nila yun. Then yung second group naman, which is yung nakita nila na parang nilaro lang ng adult yung doll, ginaya rin nila yun. So, based sa observation natin na yun, ay yung importance na observing, no? Dahil dun lang sa nakita ng mga bata na yun, based lang sa observation nila, nagkakaroon sila ng ganang behavior. Then, modeling. Dahil nga dun sa model, yung adult na yun, dun dahil sa ginawa niya, dun din nagkakaroon ng idea yung mga bata na ganito pa na yung ginawa nung adult na yun. So parang nakita nila dun pa lang sa ginawa na yun, nakita na nila yung consequences and nagkakaroon na sila ng behavior towards dun and attitude. So ayun lang naman yung basic na theory from Albert Bandura, na hindi lang naman sa sarili nating pagkakamali tayo natututo, kung hindi pati sa pagkakamali ng iba. So based sa observing nga natin and sa mga model around sa atin. So, ang ating fifth psychological theory is Aaron Beck's cognitive behavioral theory. So, according sa theory to, people, emotions, and behaviors are influenced by their perception of events. So, ang emosyon daw ng tao and ng mga tao and yung behavior daw nila is na-apekto kung sa perception nila. So, for example, ako, may kaibigan akong palabiro. Pero, biniro niya ako na mabaho hining ako. Pero, tinignan ko yun in a bad way. So, naniwala ako na mabaho. Baka mabaho talaga hining ako. Pero, yung kaibigan ko pala na yun is nagbibiro lang. So, yung behavior daw and emotion natin is based sa kung paano natin titignan o unawain yung isang sitwasyon. So, ako, naniwala ako dun. Eh di syempre, nalungkot ako and nagbago yung behavior ko. Nasaktan ako emotionally and nagbago yung parang mood ko. So, dun ako naapektuhan. Pero kung yung perception ko, titignan ko siya as a joke, hindi ako masasaktan. So, ayun lang naman yung example dun sa theory na yan. So, according to Aaron Beck pa, certain situation trigger negative core belief that is negatively impact our thoughts, emotions, behavior, and physical reaction. So, yun nga yung example ko kanina, no? According sa kanya na dahil dun sa interpretation ko na yun, naapektuhan yung pag-iisip ko, yung emotion ko, yung behavior ko, and physical reaction ko dahil dun. So, kaya ngayon, nagkaroon ng cognitive therapy. So, ano nga ba to? Dinidistinguish natin or inaalam natin yung destructive thought na yun para ma-develop natin yung interpretation natin and mabago yung pattern ng reaction natin. So, dito sa therapy na to, parang binabago natin yung tingin natin sa mga bagay-bagay. Tinitingnan natin or yung perception natin sa mga bagay-bagay. Kumbaga, nag-undergo tayo ng session para mas maintindihan natin yung mga bagay-bagay and makita natin to into a positive way. So, yun lamang naman, no, para una is ma-distinguish natin yung destructive thought na yun para mas maintindihan natin and ma-interpret natin ng tama and maalaman natin kung ano nga ba yung dapat nating gawin. So, yung kabuuan lang naman, naka-focus lang to sa distortion and thought processes that can lead to a negative behavior. So, ito na yung pinaalas nating theory, which is yung humanistic theory by Maslow and Rogers. So, ano nga ba yung humanistic theory? So, this theory is dito, describe na nila yung human as a highly functional individual. So, they are highly positive individual and highly positive spiritual being. So, kanina natakal natin yung kung paano yung psychosocial development tao, cognitive growth nila, yung behavior, kung paano sila nagbe-behave, and kung paano yung behavior nila when it comes sa punishment and reinforcement, and kung paano yung behavior nila through social learning. So, dito naman sa humanistic theory, they are highly functional human being na. So, first is yung kay Maslow, which is yung Maslow's hierarchy of needs. So,
unang-una dito is yung physiological needs. So, mga pagkain, yung hangin, mga pangangailangan natin para mabuhay sa araw-araw. Pagkain, um, shelter, clothing, and yung pagtulog, syempre sleeping. So, sumunod dito is yung safety and security. Dito naman is yung health, employment, and property. So, safety mo na kung paano ka mabubuhay and security mo. So, next is yung love and belonging. So, dito naman yung feelings naman, yung connections, family, friendship, sa partner mo. And next is yung self-esteem, which is yung confidence mo and achievement mo bilang tao and respect to others. So, lastly is yung self-actualization. So, dito naman self-actualization is ano lang naman is yung morality mo bilang tao. So, isa pa nga dito sa humanistic theory is yung person-centered theory ni Rogers. So, sabi dito that humanistic believe that the client is inherently driven toward and has the capacity for growth and self-actualization. So, sabi nga ni Roger, no, ang tao daw is may kakayanan na mag-grow pa and maabot yung self-actualization or yung full potential ng isang tao.